Ayaw pa uwiing OFW. Ito sumbong ho naman ng isang OFW sa atin. Mister, nasa Saudi Arabia, mekaniko. Umano sa kontrata ito'y, pero pagdating sa doon, ginawa siyang all-around boy ng isang ice cream store. Abay, panawagan niya sa kilos pronto makauwi dahil bukod sa 8 buwan tapos ng kanyang kontrata, ang kanyang ikama, expired na. Anong ikama? Abay, yung kanyang, yung parang equivalent to a visa. Kanyang kinakatakot, damputin na lang siya ng pulis at ikulong. Ito ang video ng kanyang pinadala ho sa Kilos Pronto. Panoorin. Humingi po ako ng tulong sa inyo na makauwi na po sa Pinas. Pagkat ako po ay overstay na rito. Halos magtatatlong taon na po ngayong February. Isa pa po, yung problema ko, yung aking ikama, hindi ho nire-renew ng aking amo. Para di ho ako nakakalabas rito. At sa pa pong problema, yung sahod po, lagi ng delay. Tulad ngayon, 2 buwan na po akong hindi sumasahod. Problema ko po yung pagkain ko, panggastos ko rito. Pag hindi po ako pumasok, wala ho akong kakainin. Kaya lagi kong dinadailan sa amo ko, hindi ako papasok. Sa kanya lang po ako bibigyan ng budget pangkain. Pero yung sahod ko po, hindi pa po niya binibigay. 2 buwan na po. Sir Ben, humingi po ako ng tulong sa inyo na makauwi na dahil sa sobrang stress ko po. Sobrang stress na po ako rito sa sobrang tagal na po ng paghihintay ko sa pag-uwi. Halos 9 months na po ako naghihintay. 9 months na po ako nagsabi sa kanya. Kasama natin ngayon sa ating studio ang misis ng OFW si Adelaide Poral. Tandaan niyo ho, ano? Tapos na ang kanyang kontrata May 6, 2018. May ulcer, lagi pang delay ang kanyang sahod, ayaw pa uwi ng amo kahit expired ng kanyang ikama, yung kanyang allowed to work doon, equivalent to visa. Lumapit siya sa PRA, Philippine Recruitment Agency. Pero ang sabi ay hindi nila cargo ang OFW dahil tapos na ang kontrata ito sa pringga. Luko-luko rin si Raulo rin eh. Ang pangalan ng agency, Beckman Service Export and Promotion Incorporated. So, nauna naming idinulog ang reklamo ito kay Sheila Aguilar, OIC Advocate sa Social Marketing ng OWA kanina at narito ang kanyang tugon. So, bali kukunin natin ang details ng kaso na yan and we also encourage yung kanyang family member na pumunta sa amin para makuha lahat ng detalye. Tapos i-endorse natin ang kasong yan sa ating Polo OWA doon sa Saudi para ma-check ko ng ating mga officers yung actual condition ng OFW kasi baka kailangan din niya ng medical attention. So, para masamahan ng mga ating mga officers doon, yung OFW, para ma-check yung kanyang medical condition and then i-refer din po natin yan sa kanyang foreign agency tsaka sa kanyang employer para ho ma-facilitate yung kanyang request for repatriation. Ako ho'y nabubuisit kapag medyo ang dami hong dadaanan ng mga sinasabing protocol or yung procedure aspect. Kung ako'y tatanungin, mas naniniwala ako sa agarang pagtulong. Hindi ho yung kung anong kanilang gagawin. Ang iba ho yung sinasabi, iba ho yung ginagawa. Kayo naman sa OWA, makinig kayo. Kayo'y kaakibat namin, pero sa parting to, ako'y naninindigan para sabihin sa inyo, umayos nga kayo. Puro kayo sat-sat, puro kayo ngak-ngak. Kaya sa susunod, pag kami lumapit sa inyo, listen carefully, listen good. Iba ang Bitag Kilos Pronto ngayong 2019. At ito'y sasabihin namin, susundin namin ang inyong kahilingan na kung maaari, dalhin itong nagrereklamo, yung misis, para magawa rin yung paraan kasi sa agency niyo. Gagawin namin kapag hindi. Maayos kayo. Kapag hindi, just make sure na gagawin nyo. Hindi namin sasabihin kung anong gagawin namin. Kakibat namin kayo. Pero anong silbi ng pagiging kakibat kung wala naman kayong saysay sa inyong pinagagawa? Iba yung sinasabi, ibang ginagawa. Misis, ang iyong mister, may sakit na ulcer, nagugutom, walang pagkain, ni wala man lang pamasahe, pinagtatrabaho, expired ng ikama. Yes, Pag naawa naman yung putok sa buhong pindehong mabantot na kanyang maanghit na amo, padadala siya ng pera para pambiling pagkain, pinagtatrabaho ng parang alipin. Opo. Bay, sira ulo mga putok sa buhong. Amoy putok na nga kayo, putok sa buho pa kayo. So, ganito na lang, ha?
Ayoko magalit kasi 2019, pero galit talaga ako sa mga taong siraulo. Kasama dyan mga Arabo. At kasama rin yan, pag yung mga puro pangako lang. Okay, sa OWA, makinig kayo ha. Gusto namin, kaakibat namin kayo. Pero para sa amin, kami talagang sulat ng sinasabi ni President Digong. Ang mga OFW ay mga bayani natin. Hindi dapat nahihirapan pagdating sa mga ganyang klaseng sitwasyon. At nangako ang ating gobyerno tutulong. Pero iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Pagmamasdan namin kayo, sasamahan ka namin sa OWA. Kami nagbibigay ng warning.